Hello, Kayanggaw! Shoutout po sa Kayanggaw natin na si Suzette Padilla. Ang sabi niya sa comment, Wow! teka lang. Ang tawa ko sa bloopers. Emoji ha, emoji. Mag-diet ka na, Sir Jay. Sabi niya, anyway, grabe, ang ganda daw ng story at parang nasa labanan din daw siya. Ang ganda daw din ng part na akala niya bumaliktad yung bida and akala niya mamamatay. Susme, parang maiiyak na ako eh. Dalang-dala ko sa istorya. Salamat sa magandang istorya, Miss Clar at Sir J. More power. Hello po, Mr. Seth. Thank you po sa comment Yun, niyo. kasi di ba, Kayanggaw, ayun nga, kailangan talaga, parehas kami, kailangan talaga namin mag-diet kasi dati yung work namin, di ba, palagi kaming kilos ng kilos, taas ngayon, nakaupo kami. Pero, hayaan nyo, Kayanggaw, pagdating na, bigyan nyo kami ng mga 6 months, tiga mo, para na ako si Captain America. Lubog yung panga. So, ayun, Kayanggaw, Clar, sino nga pala yung ano natin? Letter sender pala ngayon. Ang kwento pala natin ngayon ay pinadala ng ating Kayanggaw na si Ninay. Kaya tara Kayanggaw, samahan natin si Ninay at yung pamilya niya sa paglipat nila sa isang liblib na lugar. At sabay-sabay nating pakinggan kung makakatakas sila sa halimaw na makakaengkwentro nila dito. Kaya halika na, kinig na po tayo. Mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel na ito. Ganon din po sa buong team ninyo, Miss Clar at Sir J. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan namin noon, kung saan malaki ang kinalaman ng pulis na nakilala namin. At upang lubos na maunawaan ng lahat, tawagin niyo na lang po akong Ninay. At ito ang aking kwento. Hoy! Ninay! Ninay, ano ba? Po, Nay, nakapag-impake na po ako, oh. Eh, ano pa bang hinihintay mo? Ikarga mo na yan doon sa sasakyan para makalaga na tayo. Eh, mamaya niyan, maabutan pa tayo dito ni Madam, eh. Lagot na naman tayo dito. Bilisan mo na. Opo, Nay. Ito na nga po. Dadalhin ko na doon. Pating! 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 Halika nga dito! Kunin mo to! Pating! Oh, ano ba ginagawa niyan? Bakit parang wala na naman siya sa sarili niya? Ay, Nay, tulog yan si Pating eh. Ay, naku, pambihira talagang batang to. Eh, paano yan nagawang matulog habang naglalakad? Abay, oy, Pating! Gumisi ka nga! Pating! Kapatid ko si Pating pero kakaiba siyang bata. May ugali siyang bigla na lang makakatulog kahit nakatayo o kumakain o may ginagawa. Kahit sino ngang makakita sa kanya ay mahihirapang intindihin na tulog pala siya habang gumagalaw. Alam ko pati kayo, mapapaisip din na paano nga ba nangyayari yon. Uy, Pating, gumising ka nga dyan. Eh, saan ka ba pupunta? Uy, Pating, gumising ka nga. Abay, pambihira talaga tong batang to. Akalain mo hindi niya pa natatapos si tali yung sintas sa sapatos niya tapos nakatulog na. Hoy, Pating, gising. Ay, abay, napaka-imposible naman ang ginagawa mo eh. Nakatulog ka kahit nakatayo. Saan ka pupunta? Ay, nako. Ay, tapikin nyo kasi. Hindi yung sinusundan nyo pa kung saan pupunta. Hoy! Hoy, Pating, gumising ka nga. Pating anak, gumising ka. Teka, nasaan ako? Abay, nasa kabilang mundo na tayo kakalakad mo. Eh, sige na. Kunin mo lang nga yung mga gamit mo tapos sasakyan ka na matulog. Oo po. At saka, yung sapatos mo, itali mo nga muna yung sintas. Ito na po ate. Ginagawa ko na nga kanina eh. Pinatingnan na din namin sa doktor si Pating. Sabi niya sobrang antukin lang daw ito kaya nakakatulog kahit may ginagawa. May mga tao din daw talagang naglalakad habang tulog, lalo na daw kung may pinagdadaanan. Pero kami kasi ang nagpalaki kay Pating. Hindi naman siya nakaranas ng hirap sa poder namin para magkaroon lang ng sinasabing may hindi magandang pinagdadaanan. At ang sabi ng doktor, baka hindi lang daw namin alam. Kailangan namin kausapin ang bata pero si Pating naman, lagi niyang sagot ay wala daw siyang problema. Sadyang ganun lang daw talaga siyang mabilis makatulog.
Ano, nahakot niyo na ba lahat? Isipin niyo na maigi Baka mamaya may makalimutan kayo. Yung bahay, tay. O sige, buhati mo nga yung bahay. Tapos ibatong mo sa bubong ng sasakyan. Ito naman si tatay. Joke lang eh. May lumang Pajero kami at second hand lang yon na nabili ni tatay sa murang halaga. Aalis na rin kami noon dahil hindi amin ang bahay na tinitirahan namin. May naipon naman kami para makabili ng lupa, pero nasa liblib na lugar yon. Plano sana naming lumipat kapag may naipatayo ng bahay doon. Kaso ginawang collateral ng may-ari ang bahay at lupa. Dahil nga hindi siya nakabayad, hinahatak ang property, kaya naman napilitan kaming umalis. O ano, Pating? Habang nasa biyahe tayo matulog ka na dyan. Kasi mamaya hinto tayo para kumain kapag may nakita tayong karinderya. Baka mamaya habang sumusubo ka, nakapikit ka na naman Opo, tay. Ay, oo nga naman. Baka mamaya magulat na lang kami. Yung mukha mo nasa mainit na sabaw na, ha? Pating anak, hindi mo ba talaga mapigilan yung antok mo na yan? Paano naman kasi? Sa gabi ang tindi-tindi ng puyat mo. Kaya sa umaga, ayan, tingnan mo, antok na antok ka. Hindi ka ba nagsasawa sa kaka-break game mo? Ay, nako. Kung alam ko lang na ganyan pala katindi ang epekto sa inyong brief game na yan hindi ko na sana binili. Abay, bakit hindi mo na lang balaruin niya sa umaga? Bakit sa gabi mo pa yung ginagawa? Tay, anong break game? Break game kaya yun? Tsaka, inaantok po kasi ako sa umaga, tay, kaya hindi ko naglalaro ng ganong oras. Ay nako, huwag nyo na nga kausapin yan at patulogin nyo na. Tumatakbo na yung oras, At saka umuusa din tayo. Tinigilan na namin si Pating dahil doon at hinayaan na namin siyang matulog. Tuloy lang si tatay sa pagmamaneho at pagpatak ng tanghali. Naghanap na kami ng karinderya. Napakahimbing ng tulog ni Pating noon at ginising lang namin siya nang may makita kami ni tatay na karinderya sa gilid ng daan. Oh, gisingin nyo na yan para makakain na tayo. Pat, uy, Pating, gising na kakain na tayo. Uy, Pating. Gumising ka na, sige na, kakain na tayo Nandito na tayo, ate. Wala pa, karinderya pa lang to. Sige na, bumaba ka na dyan. Doon naman sa karinderya ay pansin ko na sa mukha ni tatay ang pagiging masela niya sa ulam. Kapag maraming mantika yung ulam, napapangiwi talaga siya. Samantalang kami ni Pating halos lahat ng gusto naming kainin nandun. Nagtuturo din siya ng gusto niya at si nanay naman. Nagtanong ng may sabaw sa tindera. Nagpakita naman ng tindera ng mga potahing ganon at nasa malalaking kaldero pala. Dahil doon may ulam na para kay tatay. At kami naman ay pinagbigyan ni nanay na kumuha ng ulam na gusto namin. Mga anak, isa-isa lang ha? Kailangan natin magtipid. Sige po, Nay. Ito na lang po yung sa akin. Nay, gusto ko po na atay na manok. Ito po, Sige. Pero kumain ka, ha? Huwag mo tutulugan yan. Hindi naman yan onan Ate, kalahati nga nitong 2 potahe na to, ha? Sige na mga anak. Doon na kayo sa tatay nyo, ha? Ako nang bahala dito. Ninay, dumaan ka na ng plato natin dyan, ha? Hindi kumuha ang tatay mo sige po, Nay. Habang kumukuha naman ako ng plato para sa amin ay nakakarinig ako ng tahol ng aso. Hindi ko naman yun pinansin at hanggang sa narinig ko ang sinabi ng isang customer din doon na parang may galit daw ang aso sa taong tinutukoy niya. Hindi ko naman alam na ang taong tinatahulan pala ng aso ay si Pating. Pagtingin ko kay Pating, sinamaan niya ng tingin ang aso at natatakot ito sa kanya. Pero agresibo din kasi ang tahol, kaya hinila siya ni nanay palayo doon. Pating, doon ka nga sa ate mo. Mamaya kagatin ka niyan Uy, Pating, dito ka nga. Bakit ka ba nakikipagtitigan dyan sa aso? ang tapang naman kasi pero duwag naman. Ano? Matapang pero naduduwag? Ano yun?
Basta, dito ka nga. Doon ka na lang kay tatay, oh. Galit na galit pa rin talaga yung aso at pilit gustong pumasok. Pero hinampas ito ng isa sa kaanak yata na may-ari ng karinderya. At dahil doon umalis na lang yung aso. Si Pating naman, umupo na sa tabi ni tatay. Sumunod na lang ako na dala ang mga plato habang kasunod din namin si nanay. Ano kung aso yun ah? Ano ba problema nun kay Pating? Abay, sinasamaan niya ng tingin, oh. Naintindihan din naman na aso yun. Ganun po ba talaga yun, tay? Naiintindihan talaga ng aso yung reaksyon ni Pating? Ay, oo naman. Kahit anong hayop, basta hinaharap mo ng ganon, magagalit talaga yun. Kasi akala nila papatol ka. Ay, nako. Kumain na nga lang tayo. Basta ikaw, Pating, ha? Kakain ka, hindi ka matutulog. Opo, Nay. Habang kumakain naman si Pating ay unti-unting bumabagsak ang ulo niya sa plato. Sinasalo ko ang ulo niya at inaangat para magising. Natapos naman siyang kumain kahit pilit nilalabanan ang antok. Natatawa pa nga ako sa itsura niya habang si nanay ay panay ang sermon. Pagkatapos ay bumiyahe ulit kami ng napakahaba. Si Pating, mahimbing ang tulog. Pati nga ako nakatulog noon hanggang ginising kami ni nanay at ni tatay. Ninay, Pating, gising na. Nandito na tayo. At saka ninay, kisingin mo na yan si Pating ha? At tulungan niyo na akong ibaba itong mga gamit ninyo oh. Oo, sige po nay. Pupungas-pungas pa ako noon nang lumabas ako ng sasakyan. Bumungad sa akin yung bakanting lote sa tabi ng malaking mansyon. Tapos konting lakad lang, may tindahan naman. Ay, tay, ganito pala dito? Nasaan na yung bahay? Di wala pa. Hindi pa nga napapatayo eh. Masyado kasi nagmamadali yung si Madam. Sabi ko nga, hindi pa tayo handa pero... kung sa bagay naman, wala naman tayo magagawa kung hinatak na yun sa kanya eh. Hala, saan po tayo matutulog, tay? Wala po itong bahay ah. Lupa pa lang po to. Gagawin pa lang kasi yung bahay, anak. Basta, gagawa muna tayo ng tutulugan. Pero tay, nakakahiya naman yun. Nasa gilid pa tayo ng kalsada oh. Ay nako, wag na kayong maarte. Wala naman tayong magagawa eh. May tent naman tayo, hindi ba yung binigay ni Madam dyan? At kung ayaw nyo makita tayo ng mga tao dyan sa gilid ng kalsada, di dun banda sa makahoy natin ilalagay ang tent. Ang nangyari naman nun ay hindi rin kami nagbaba ng gamit. Hindi ko binabaang sa akin dahil wala namang paglalagyan. Pero nilabas ni tatay ang tent at dinala niya yon sa makahoy na parte. Kami naman, pumasok na lang ulit sa sasakyan. At nang magawa na ang tent, saka kami lumabas ni Pating sa sasakyan at pumasok doon. Pareho kaming nagtago sa loob ng tent habang si nanay at tatay naman ay naghahanap ng pagkain sa labas. Grabe naman to, ate. Parang mas mahirap pa tayo sa daga ah. Wala tayong bahay. Kaya nga eh. Pero naiintindihan ko naman sila tatay. Ano bang magagawa natin kung pinaalis tayo, di ba? Makapaglaro na nga lang ng break game. Oh, hala, may aso pala dito. Naiirita talaga ako sa tahol niya, ate. Kanina ko pa yung naririnig, malayo pa lang tayo eh. Narinig mo talaga? Grabe ka naman. Ngayon ko lang yung narinig ah. Bingi ka kasi, ate, kaya ngayon mo lang narinig yan. Kanina pa kaya yung natahol. Lumabas nga ako ng tent at nagulat ng mismong sa mukha ko na tumatahol ang aso. Napasigaw na lang ako kaya hinila ako ni Pating pabalik sa loob. Siya ang lumabas at sumilip ako para makita ang gagawin niya. Dumampot siya ng patpat at pinalo yung aso. Umiyak ito at tumakbo palayo hanggang sa may narinig kaming sigaw ng lalaki. Yan lang yung nakuha mo? Kalaki-laki na katawan mo tapos yan lang ibibigay mo sa akin?
Oh, akala ko ba magaling ka sa lahat? Niyabangan mo pa ako dati tapos ngayon, yan lang yung mabibigay mo. Hala, Pating. Sino yun? May mga tao, ate. Papasok ulit ako dyan sa tent, ha. Ayoko makita yung mga yan, eh. Oh, halika na. Dito ka na. Pasensya na po, sir. Yan lang po talaga yung nahuli ko, eh. Bukas po, gagawin ko yung lahat para makahuli ako na mas malaki. Inutil! Mahina! Hambog na mahina! Manghuli ka pa doon! At huwag kang uuwi nang hindi pa nadadagdagan yan ha! Alis na! Alis! Ang sama naman ang ugali ng lalaki yun, ate. Hayaan mo na sila. Labas naman tayo dyan sa gulo nila eh. Matapos ang usapan na yun ay narinig naming tila umalis ang taong galit. At yung taong pinagalitan naman ay tinawag ang aso. Maya-maya pa, nanahimik ang paligid. Kaya naman lumabas kami ni Pateng. Paglabas namin, nakita namin ang likod ng lalaking naglalakad palayo kasama ang aso. Pero yung isa, hindi namin nakita kung nasaan na. Ate, sa kanya pala yung aso na yun? Ano kaya yung pinapahuli sa kanya, no? Wala naman siyang sinabi, ate. Ninay? Ninay! Iligay mo na nga ito sa malaking mangkok, oh. Diyan yung mga gamit natin sa sako na yan, ha? Kunin mo na. Oh, kayo dalawa. Ano bang tinatanaw-tanaw niyo dyan sa malayo? Yung lalaki po tsaka yung aso niya, tay. Sumugod kasi yung aso niya dito, eh. Ay, kaya pala may narinig akong asong tumatahol. Ano, wala naman bang nakagat sa inyo? Wala naman po, tay. Wala naman pala eh. Hayaan nyo na. Kainin nyo na to. Ninay, ayusin mo nga. Oo, sige pa, tay. Sa araw nga na yon ay pahinga lang ang ginawa namin nung dumating kami. May araw pa naman kaya nakipagkilala muna si nanay sa mga taong naroon. Ako naman nanonood lang kay Pating habang naglalaro siya ng break game niya. Hanggang sa sumapit nga ang dilim at pagbalik nila nanay at tatay, may dala na silang hapunan. Nay, bakit pakiramdam ko parang may mumu dito? Ha? Isa namang mumu dito? Wala naman na. At saka kung meron man, edi tatakutin natin. Abay, humalap lang yung mumo na yun sa nanay nyo eh. Sigurado tatakbo na yan. Abay, loko kang gurang ka. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka nabaliw sa akin noon ah. Ano ibig mo sabihin? Mukha akong mumo? Oh, hindi ako yung nagsabi niyan. Mga anak, may narinig ba kayo sinabi ko na mukhang mumo yung nanay nyo? Wala naman, di ba? Meron po, tay. Kakasabi niyo lang po, eh. Mukhang mumu po si nanay. Alam mo naman, hindi yun yung sinabi ko ah. Hindi, tay. Meron po talaga ako narinig na sabi niyo po yun. Nagtatanong ko kanina eh. Ay nako, Igno. Ikaw ang ihaharap ko sa mumo eh. Si nanay at tatay talaga, away pang bata naman yan eh. Isa gusto pang maging bata na nanay nyo eh. Pagbigyan lang natin yan. Ay naku, tumigil ka na nga dyan. Katanda-tanda mo na. Nagagawa mo pa talagang umaktong parang bagets dyan. Bakit? Hindi naman porket matanda na wala nang karapatan magbiro, no? Pero maiba ako. Alam nyo ba na kahit ito yung pinagdadaanan natin ngayon, hindi man halatang mahirap pero tignan mo, para tayo nakakaawa, di ba? Pero para hindi natin maramdaman yon, yung samahan natin, lagyan naman natin ng konting saya, di ba? Alam nyo yun? Ay nako. Kahit naman gaano kasi itong banding natin, hindi talaga niya matatalo yung pagiging antukin ni Pating. Oh, tingnan mo. Nakapikit na naman kahit nakaupo na, oh. Hoy, Pating! Ano ba? Kakain na tayo? Tutulog-tulog ka pa dyan. Ay, naku. Ay na naman siya. Uy, Pating, gising na. Opo, gising po ako. Nagdadasal lang po ako na sana manatili akong bunso at hindi maging sinyalis yan para madagdagan kami ni ate. Wala nang ganyan kakayanan yung nanay nyo. Hindi na yan tinatablan. Tigilan mo nga ako, Igno. Ay, nako. Kumain na nga kayo.
Yung tunog ng aso, nakakainis na naman, oh. Tay, bakit po ganyan? Ay, nako. Yung aso na yan, malamang nakakita na naman ng maligno. Wala tay, parang may ano sa paligid natin oh. Mamaya ahas yun. Ay, sandali titignan ko ha? Nasaan na ba yung flashlight? Ako na. Sige na, kumain na lang kayo. Tumayo nga nun si tatay, habang si nanay naman ay bumalik sa pagkakaupo. Siya na rin ang kumuha ng flashlight at inilawan ng pinanggagalingan ng kaluskos na yon. Kami naman, nakasunod ang tingin sa kanya hanggang sa nakalayo siya sa amin. Pero wala naman kaming nakita. Oh, wala naman dito eh. Tay, nandyan po yan. Sigurado ko, Tay. Uy, Pating, ba't ka tumayo? Saan ka ba pupunta? Dito kay tatay. Tay, teka lang po, Tay. Saan ka pupunta? Diyan ka lang, Pating. Parang may nakikita kasi ako eh. Hoy, Igno! Huwag ka na lumayo, ha? Gabi na! Wala na kaming... Halimaw! Halimaw! Tay! 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 Oh, Igno! Bakit ano nangyari? Kayo naman? Binibiro ko lang kayo. Ay, naku, tatay talaga. Akala ko naman totoo, Tay. Para pa namang iba yung pakiramdam ko ngayon. Ikaw, Igno! Huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi natin kabisado ang lugar na to, ha? Nababaliw ka na ba? Wala nga kasi yun. Hayaan nyo na. Mga paraning naman masyado. Sige na. Bumalik na kayo sa pagkain para makapagpahinga na tayo. Nagpatuloy na nga kami sa pagkain. Si nanay tuloy pa rin sa pagsisermon kay tatay. Habang si tatay naman ay tawa lang ng tawa at halatang nang aasar pa. Pagdating ng pahinga, hindi ako agad makatulog dahil naninibago ako sa higaan. Si Pating naman, sanay magpuyat kakalaro nga ng brick game. Pero napakamot na lang siya sa ulo nang maubos ang baterya nun. Oh, ano? Wala nang battery, no? Kalma lang. May battery pa doon sa kabilang tent, no? Uy, gabi na. Lalabas ka pa? Nakakabukot naman kasi, ate. Hindi talaga ako makatulog. Pero madilim na doon sa labas. Sige ka. May flashlight naman, ate. Ano ka ba? Sige, paano kung may maligno doon? Ako din, maligno. Magtakutan na lang kami. Sira ulo talaga tong batang to. Aminahadong maligno ah. Talagang lumabas siya noon, dala ang flashlight at wala akong magawa kundi silipin siya. Sa pagkakataong yon, hindi na maganda ang nararamdaman ko sa paligid. At tila nararamdaman niya rin yon. Hoy, Pating ano ba? Hindi mo ba naririnig yun? Parang may tao, ate. Kaya nga bilisan mo dyan. Hoy, Pating ano ba? Bilisan mo na dyan. Agad ko nang kinuha ang isa pang flashlight malapit sa una ni tatay. At inilawan ko ang naririnig kong pagaspas ng pakpak sa taas. Pero humahangin lang banda doon at wala naman akong nakikita kahit ano. Hala, Pating, nasa na yun? Hindi ko talaga makita, ate. Tara na, pumasok na lang tayo. Oo, bilisan mo na. Ikaw kasi masyado ka kasing adik sa break game na yan eh. Sige na, pasok na. Wala namang nangyari sa amin ang gabing yon. Pero syempre yung takot na nararamdaman ko, ang hirap talagang alisin sa katawan. Agad kong isinara ang tent nang nasa loob na kami at mabilis na akong nagkumot. Hindi pa nilaro ni Pating ang break game noon kasi nakikiramdam muna siya. Hanggang sa may narinig kaming tila tumatakbo at tumatahol. Tapos yung pagaspas ng pakpak, lumilipad palayo. At yung mga yabag naman, maya-maya ay umalis din. Pating, tao yun, di ba? Parang, oo, ate. Sa tingin mo, ano kaya yung nasa taas? Hindi ko rin alam. Basta natatakot ako dun. Pahingin na nga lang ako ng kumot. Matulog ka na rin, ha? Maglalaro pa ako, ate. Ano ka ba? Huwag ka na nga magpuyat dyan. Kaya ka natutulog nang naglalakad eh.
Kaya nga ako naglalaro sa gabi, ate. Kasi baka mamaya bumangon ako habang tulog eh. Tapos wala makakita sa akin. Ibig sabihin, sinasadya mo talaga magpuyat? Sa umaga kasi, kapag nakatulog akong ganon, meron makakita sa akin tapos meron magbabantay. Pero kung tulog kayong lahat at bumangon ako, hindi nyo na malalaman yun, lalo na kapag gabi na. Oh, bakit naman hindi mo sinabi sa amin yan? Kasi baka mamaya magpuyat din kayong lahat. At ano, habang buhay kayo magpupuyat para sa akin, ate naman. Hindi ko naman alam na yun pala yung dahilan niya. Hindi namin alam yon at hindi ko naisip na yun pala yung inaalala niya. Akala namin baliwala lang sa kanya na natutulog siya habang naglalakad. Yun pala kahit siya mismo, inaalala rin niya yon at natatakot din pala siya. Halos hindi rin ako nakatulog nang marinig ko yun sa kanya. Hinayaan ko lang siyang maglaro ng brick game pero buhay na buhay ang kaluluwa ko nung gabing yon. At gaya niya ay nakatulog lang din ako ng madaling araw na. Nagising lang ako nang gisingin ako ni nanay. Ninay! Ninay, gumising na nga kayo dyan. Kumain na kayo. Bangon na dyan, ha, Ninay? Nay, bumangon ka na dyan at kumain ka na dito. Kisingin mo na din si Pateng, ha? Matulog na lang siya mamaya pagkatapos siya kumain. Oo, sige po. Pating. Uy, Pating. Bangon na. Kain muna tayo, Pating. Sige na, bumangon ka na dyan. Opo. Ay, Nayo, hinahampas ako. Uy, Pating, ano ka ba? Kumain ka na nga muna at saka ka na lang matulog ulit. Oh, ano, narinig mo yon? Hindi ko narinig, ate. At saka, inaantok pa talaga ako eh. Ako rin naman eh. Sige na, kumain ka na. Sabay na tayo. Sige na. Lumabas na kayo. Sige na. Nay, nasa po si tatay? At saka, bakit wala po yung sasakyan? Bumili sila ng mga gamit na gagamitin para masimulan na yung bahay natin. Sila po? Nakahanap na po siya ng kasama? Oo naman. May nakuha na siyang panday. Diyan lang. Nirekomenda rin ng mga taga dito. Ay, salamat naman may kasama si tatay. Ma, anong ulam? Tingnan mo na lang kasi dyan. At saka ayun na pala yung tatay niyo eh. Dumating na. Kumain na rin kayo dyan at tutulungan ko siya dito. Dumating na nga ang sasakyan ni tatay noon at nakita kong may isang lalaking lumabas. Tapos galing din siya sa tindahan. May dalawa pang lumapit at tila tutulong din sa paggawa ng bahay. Kumain lang kami ni Pateng. Itlog at hotdog ang ulam namin nung umagang yon. At pagkatapos namin kumain, nagpasya kaming pumunta rin sa lupang sinusukat nila tatay. Akala ko nga noon matutulog si Pateng, pero sumama rin siya sa akin para manood doon. Oh, akala ko ba matutulog ka? Kakagising ko lang eh. Mamaya na lang siguro. Mamaya, o diyan ka matutulog? Gusto kong bumili ng pagkain doon, no, ate. Oo nga no, mukhang masarap yung mga paninda nila, no? Alika, bili tayo. Nay, dyan lang po kami sa tindahan, ha? O siya, sige, kayong bahala. Sa pagpunta nga namin sa tindahan ay parang wala namang kahit anong kapansin-pansin sa lugar. Maliban sa mga asong tumatahol at mga taong nandun din. Kaya mahirap talagang isipin na hindi ligtas ang lugar na yon. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang nasaksihan namin kagabi. At sa paglapit namin sa tindahan, merong bakla na nakaupo doon. Gumagamit din siya ng brick game at alam kong agaw pansin na yun kay Pateng. Pero nang makita niya kami, huminto siya at saka kami inasikaso. Uy, ito yung mga anak ng mga bagong magiging kapitbahay namin. Hello sa inyo. Ano bibilihin nyo? At ikaw, Pogi, ano sa'yo? Sandali nga. Ang ingay naman ng mga aso na to. Teka. Hoy! Magsilayas nga kayo dito. Bumalik kayo doon sa inyo. Bakit dito kayo nakatambay? Doon kayo.
Hala, Pogi. Bakit parang galit yung mga aso sa'yo? Ayaw nila sa artistahin eh. Ay, ka-artistahin? Ewan ko sa'yo, Pating. Huwag mo kasing titigin yung mga aso. Nagagalit tuloy. Sa mama ro kasing tumingin eh. Hoy, kayo mga aso kayo. Kung galit kayo sa mga artistahin, doon kayo. Doon kayo, umalis kayo dito. Hoy, Aling Dindang, yung mga aso mo nandito. Malala pa na artistahin. Psst! Hoy, ano ba? Doon nga kayo? Talagang agresibo ang mga asong yon. Tapos dinagdagan pa ni Pating dahil umupo pa siya sa harap nila at umaktong aso rin. Yung mga aso talagang galit na galit, pero parang takot din sa kanya. Tumigil nga lang si Pating at tumayo nang hinila ko ang buhok niya, pataas sa bandang batok. Aray ko! Ate, sakit ah! Sinabi na kasing tantanan mo yung mga yan eh. Ang kulit mo rin eh. Kasi naman ate, init ang ulo sa akin eh. Wala naman ako utang sa kanila. At bakit na mauutang yung mga aso? Wala naman pera yung mga yan ha. Ikaw bata ka ha, iba ka rin magbiro. Kayo, umalis na kayo mga aso. Doon na kayo oh. Hala, umalis ka yung mga aso? Kanina pa ako nagpapakahirap paalisin yung mga yan. Tapos ikaw, isang utos mo lang. Uy, Pating, ba't mo nagawa yun? Hindi ko rin alam. Basta yun lang sinabi ko eh. Bigla na sila umalis. Kaya pala nandun yung paborito nila oh. Si Abel. Nako, kung ikaw ayaw sa iyo ng mga aso na yon, siya naman paborito ng mga aso. Abel, hello Abel. Bibili ka ba? May inutos ba sa iyo yung boss mo? Alexa, pinapabili ako ng inihaw eh. Aba? Inutusan ka na naman ng wala sa oras ng amo mo, no? Mamaya pa kasi yung inihaw ko eh. Pero para iwas bugbog, sige, lulutuin ko na nga para sa'yo. Mamarinate ko lang ha? Gusto mo, lagyan ko ng lason? Sasabihin mo lang ha? 10 minuto lang yung limit ko, Alexa ha? Ano? At sino nila lang yung makakapagluto ng inihaw sa loob lang 10 minuto? Wala nga 10 minuto kasi nagamit mo na yata yung 3 eh. Tapos 7 na lang. Basta hayaan mo na kung kailan na lang maluto yung inihaw. Ayun may customer ka yata. Unahin mo muna sila. Ha? Hindi na. Kahit ikaw na muna yung unahin kasi parang ano yung amo mo eh. Base lang sa narinig ko ah. Ay nako, sinabi mo pa girl. Yung amo niya, yung mag-ina, malakas talaga yung tuliling niyan. Pero salamat ha. Uunahin ko siya kasi baka bugbugin na naman siya mamaya eh. Ganun talaga yun. Nag-uutos ng wala sa lugar tapos wala sa oras. Yung tipong alam niya na hindi niya magagawa sa oras. Maraming pasa sa mukha ang lalaki. Payat siya at mukhang kawawa. Kaya naman nagpaubaya kami dahil naintindihan agad namin ang kalagayan niya. Hindi pa niya sinasabi kung saan siya nagtatrabaho o kung sino ang amo niya. Pero hula ko galing siya sa malaking bahay. Napansin ko rin si Pating, titig na titig sa kanya. Yung lalaki naman, nakakunot ang noo habang nakatingin din kay Pating. Kuya, ba't hindi ka po umalis sa trabaho mo? Loko naman pala yung amo mo. Ay, grabe naman ito si Pogi. Diretso magtanong ha. Wala. Kailangan ko lang talaga. Kailangan mo po ng pera? Hindi. Higit pa sa pera. Ako nga po pala si Pating tapos yung ate ko, si Ninay po siya. Kami po yung nagpapagawa ng bagong bahay dyan, no? Tapos doon po kami natutulog sa makahoy na parte. Ako naman si Abel. Diyan ako nagtatrabaho sa malaking bahay. At ayan. Ayan na nga yung amo ko. Ay, naku Abel. Hindi pa luto yung inihaw eh. Sige lang. Kahit hindi na masyadong luto. Grabe naman yun. Ang lapit-lapit lang nagsasakyan pa talaga. Naku, talaga mayabang yan, sis. Hoy, wala pa ba? Tapos na 10 minuto ah. Ay, naku sir. Hindi pa po naluluto yung inihaw eh. Hindi naman ikaw yung sinisisi ko ah.
Sir, hindi pa nga daw po luto yung inihaw. Uy, Pating, huwag ka nga sumali dyan. Dito ka nga. Hindi pa naman talaga luto yung inihaw ah. Tapos 10 minuto lang yung binigay sa kanya. Makatarungan ba yun, ate? Eh, oo nga. Pero huwag ka na sumali dyan. Magagalitan tayo ni nanay eh. Dito ka na lang. Tumigil nga kayo. Hindi naman kayo inutusan ko eh. Ito kasing tao na to, hindi marunong sumunod sa utos. Pera lang yata marami sa taong ito eh. Pero utak wala. Eh sir, bumuli ka na lang kaya ng utak no? Kulang po kasi eh. Ay, gusto ko yan. Pogi na palaban. Ano? Ano sabi mo? Ang sabi ko, wala kang utak tapos bigi ka pa. Uy, Pating, halika na nga dito. Bumalik na lang tayo doon. Eh, mamaya na ate. Nakikipag-away pa ako eh. Para naman mawala yung antok ko. Hinila ko na nga si Pating para umalis pero nagpumigla siya. Ganon talaga siya nun. Kapag may gustong gawin ay gagawin niya at walang makakapigil. Ang nakakakabalang, mukhang malaking tao ang binabangga niya. Bumaba yung lalaki at tila haharasin na si Pating. Pero pumagit na ang utosan na nagpakilalang Abel. Baka gusto niyong mapalayas kaagad kayo sa hindi pa napapatay yung bahay niyo. Binili namin yung lupa na yan. Paano kami lalayas? Tsaka naririnig kita kagabi eh. Bakit ka kumakain ng bayawak na hilaw? Ano? Paano niyo nalaman yun? Narinig ko kayo nag-uusap. Nanghuli ka ng bayawak para sa kanya. Tapos kinain niya yung langhilaw. Aswang yata yung amo mo, kuya eh. Nakakainis ka naman, Pating. Diyan ka na nga. Ay, nako sis. Huwag mo naman siya iwan dito. Para awa mo na sis. Tatawagin ko lang kasi si nanay. Nakita mo kami kagabi? Teka, pinagsasabi mo eh wala naman kaming ginawang ganong kagabi. Meron. Huwag mo na siyang kuntyabahin na magsinungaling. Kasi nasaksihan ko yun. Kaya ka pala ganyan ha. Kumakain ka ng hayop na hilaw. Aba, loko ka talaga, bata ka! Boss, wag. Bata po yan. Tumabi ka! Tabi! Sige na sis. Hihilahin mo na siya sis. At doon ko na talaga nahila si Pating. At nagpahila naman siya kaya nadala ko siya palayo. Natatawa pa nga siya sa ginawa niya at habang ako naman ay inis na inis. Isa kasi yon sa personalidad ni Pating. Yung tipong wala siyang kinatatakutan. Kapag may gusto siyang asarin, aasarin niya talaga. Lalo na kung baluktot din ang ugali ng taong kaharap niya. Pagkarating namin kina nanay, tawang-tawa pa rin siyang nagsasalita. Kita mo yun ate? Takot na takot siya sa sinabi ko. Ang sama na ugali ng loko eh. Akala mo naman talaga, aray ko na ba ate? Hindi mo nga kilala yung taong yun tapos inasar mo pa? Huy, mayaman yun ha. Paano kung may tao yun na utusan niya para saktan tayo? Natakot ka naman. Hindi yun ate no? At saka may hawak akong sikreto niya. At alam ko na yung alila niya, may hawak din sikreto yun. Kakaibiganin ko nga yun eh. At tutulungan ko siya kung ano man yung pakay niya. Huy, ano ka ba? Huwag mo nga gawing komplikado yung pagtira natin dito. Wala tayong problema dito ha. Pero dahil dyan sa ginagawa mo, magkakaproblema pa tayo. Oh, ano pinag-aawayan yung dalawa dyan? At saka saan ba kayo galing? Eh, ito kasing si Pating na eh. Bibili sana kami dun eh. Tapos umandar na naman yung pagkabaliw nito. Inisar ba naman yung mayamang lalaki dun? Eh di, ayun, sinaktan yung utosan niya. Ay, Diyos ko naman! Eh, bakit naman ganun? Bakit naman niya sinaktan yung taong yun? Nang ituro ko kasi ang kinaroroonan ng sasakyan ay nakita kong binubugbog na ng amo yung utosan niya. Tapos si Pating nun, para matigil ang pambubugbog ay sumigaw pa siya. Hoy! Hindi na tatakban ng pagbubugbog sa utosan yung pagiging aswang mo! Kumakain ka na bayawak na hilaw! Hoy! Hoy Pating! Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Eh nay, kagabi nakita ko po yan. Narinig ko yung pinag-uusapan nila. Sinasabi niya dyan sa alila niya na kulang pa daw yung bayawak na nahuli nito. Kasi gutom na gutom daw siya. Teka nga Pating, kailan ba yun? Narinig ko rin yun pero hindi naman yung kumain ah. Tulog ka po nun ate. Hoy Pateng,
Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Ay, Diyos ko, Igno, ewan ko ba dito? Nakita na raw yung taong yun na kumain daw ng bayawak na hilaw. Oh, tapos sinisigawan mo ng ganyan kalakas? Para po malaman ng lahat. Ay, nako. Kung ano man yung gulo ng mga tao dito, wag lang nga kayo sumali. Bago lang tayo dito. Tigilan mo yan, Pating. Tigilan mo. Opo, Tay. Pasensya na po, ah. Sige na, bumalik na kayo doon sa tent. Sige na, bilisan nyo. Hinila ko na siya ulit bago pa makarating ang lalaki na papunta na sa amin. Nakasunod naman yung lalaking binugbog para pigilan itong makalapit. Pero lumapit sina tatay at nagpa siya silang kausapin ng mayamang lalaki. Ako naman, pagkarating namin sa tent ay sinermonan ko agad si Pateng. Alam mo, Pateng, nakakainis ka, no? Relax ka lang, ate. Hindi ako naniniwala na hindi kayang lumaban ng lalaking yun. Para sa may ginawa mo, ha? Para ipakita yung tunay na kulay ng lalaki. Hindi ko nararamdaman na tao yun eh. At yung alila naman niya, hindi nagtatrabaho para sa pera. Meron siya sariling dahilan. Oh, ano naman pakialam mo sa kanila? Pantanggal ng antok, ate. At saka, nararamdaman ko na sila yung sagot para hindi na ulit ako makatulog na naglalakad. Ano? Alam mo, labo mo. Malabo talaga kasi hindi mo naiintindihan, ate. Di ipaintindi mo nga. Basta, kakaibiganin ko yung si Kuya Abel. Sasamahan ko siya sa laban na gusto niyang gawin. Ewan ko sa'yo. Panahimik ka na nga lang, nakakainis ka eh. Kasi gusto ko talagang gumaling, ate. Ano nga kinalaman yan sa makikisali ka sa gulo nila? Paliwanag mo nga kasi. Sobrang hirap na hirap talaga akong intindihin si Pating noon. Para siyang nabuhayan ng lakas ng loob na lumaban sa bagay na hindi naman niya dapat pinaglalabanan. At ang nakikita ko lang noon, gulo ang kahihinatnan. Ganun kasi talaga ang tingin ko. Kaya paulit-ulit namin siyang pinagsasabihan. Pinagbabawalan na rin namin siyang lumapit sa tindahan. Pero si Pating noon, kahit anong sermon namin sa kanya ay labas lang sa kabilang tenga niya. Talagang hindi siya nakikinig sa amin. At nakikita namin ang ginagawa niya. Hindi na talaga tama. Ay nako, Jing. Mahal ko naman si Pating. Pero bakit parang pinapakita niya sa atin ngayon na hindi tama yung pagkukup natin sa kanya? Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Malino naman na may pinagdadaanan yung bata eh. Oo nga po pala, Nay, Tay. May sinabi po siya sa akin. Hindi naman pala talaga tungkol sa laro yung dahilan kung bakit siya nagpupuyat eh. Ang totoo pala po niyan, kaya siya nagpupuyat dahil takot siyang matulog. Baka daw po kasi bumangon siya tapos maglakad. Tapos hindi natin alam kasi tulog daw po tayo. Pero kapag daw po sa umaga daw siya natulog, kahit maglakad siya, mapapansin natin. Sinabi niya yun? Opo, Tay. At ang sabi niya po sa akin kanina, yung pagpatol daw sa problema ng mag-amo na yun, susi daw po yun para gumaling siya. Ano? Sandali nga. Bigla ako hindi nakasunod eh. Para daw gumaling siya. Yung pagtulog niyang naglalakad ba? Ano naman kinalaman nun sa gulo ng mag-amo na yun? At kailan ba naging gamot yung away ng iba sa sakit ng ibang tao? Labo naman yan. Nasa ba si Pating? Tawagin mo nga. Nasa si Pating? Wala siya dito ah. Nasa loob ba ng tent? Nakita ko kasi siya pumasok dun eh. Sige, pupuntahan ko po, Nay. Wala. Nay, wala po siya dito. Oo, ayos siya. Siya papunta yung batang yun. Nako, Igno, sigurado ko tulog na yan. Nay, sundan mo nga yan tapos gisingin mo. Sinundan ko talaga si Pateng. Totoong kinupkup lang namin siya at hindi ko talaga siya tunay na kapatid. Pero itinuring na namin siyang pamilya. Bata pa ako noon nang may matandang lumapit kina nanay at tatay. Humihingi ng pambili ng gatas. Lagi siya tinutulungan ni nanay hanggang sa hindi na kinaya ng katawan niya at pumanaw. Kaya naman kinuha namin si Pateng. At mula bata pa, natutulog na siya kahit nakatayo o nakaupo. Kaya hinayaan ko siyang maglakad habang sinusundan ko lang.
Saan kaya pupunta to kung hahayaan ko lang? Uy, Pating! Pating! Naririnig mo ba ako? Ha? In fairness, hindi ka rin nadadapa ah. Oh! Ay, sabi ko na nga ba madadapa rin to eh. Oh! Marunong ka rin bumangon? Ay, Pwede ko ba kayo makausap? mamaya na lang siguro ah. Kasi yung kapatid ko tulog oh. Tulog yan? Naglalakad? Oo, pero tingnan mo, pakapikit yan oh. Oh, hindi maganda yan ha. Ba't di mo gisingin? Baka madapa yan. Pating! Uy, bumalik na tayo. Malayo na tayo kay nanay. Ano? Nawala na ba siya sa inyo dati? Sa pagkakaalam ko kasi yung mga taong ganyan, merong pinagdadaanan eh. Hindi naman, lagi namin siya kasama. Basta, ganito na talaga siya kahit nung bata pa eh. Nung nagsimula nga siyang umupo, natutulog na siyang nakaupo nun eh. Tapos nung nakakatayo na siya, ayan, tutulog din siya nakatayo. Ang weird naman yan. Sige. Kakausapin ko sana siya tungkol sa ginawa niya eh. Ay, nga pala, pasensya ka na kanina ha. Pinagsabihan naman namin siya. Kasi talagang ganun lang yan kapag kuhang-kuha ng isang tao yung inis niya eh. Nahihirapan siyang mag-control. Oo nga. Pero ayos lang yun. Amo ko naman yung sinabihan niya ng ganun eh. Pabor sa akin yun. Yun nga lang, dahil sa ginawa niya, magkakaroon lang ng banta sa buhay niyo. Baka kasi mapahamak kayo, lalo na wala pa kayong bahay. Delikado kayo sa gabi. Ganun? Ano kayo pwedeng gawin? At saka, bakit pala delikado? Gumaganti ba siya? Teka nga, yung sabi kasi ni Pating kanina, totoo ba yun? Kumakain talaga ng bayawak yung amo mo? Oo, totoo yun. Pero yung nag-usap kami, malayo yun kung saan kayo natutulog kagabi. Ha? Nasa kayo nun? Basta malayo kami sa inyo. At sigurado ako na hindi nyo maririnig yun. Mas malayo pa sa kinaroroonan natin ngayon. Kasi sa kabila yun eh. Pero, paano niyo nakita yun? Ano, lumabas ba siya kagabi? Siguro baka nag-sleepwalk siya. Hindi kaya ganun din yung nangyari sa kanya kagabi. Tapos nagising na lang siya. Hindi ko talaga alam eh. Pagkagising ko kasi, tulog naman siya sa tabi ko. Pero, teka, yung amo mo, kumakain talaga siya ng bayawak na hilaw? Nakakatakot naman yan. Dahil hindi naman kasi normal na tao yun eh. Ha? Ano siya? Aswang? Buong pamilya sa bahay na yan. Aswang. Oh, bakit nandun ka pa rin? Hindi ka ba natatakot dun? Tapos, inaalila ka nila oh. Hindi ka ba makakaalis dun? Meron lang akong inaalam. Kaya kailangan ko pa manatili sa kanila. Buti hindi ka kinakain. Hindi ko rin alam. O baka gusto pa nila akong pahirapan. Pero, ano ba talagang inaalam mo dyan? Dahil mahal ko sa buhay yung kinuha nila. Gusto ko talaga silang magbayad. Oh, paano ka makakaganti? Ikaw nga yung inaapi nila. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mahina ako eh. Makita niyo man akong talunan sa maraming beses. Pero hindi sa pagkakataong gaganti na ako. Basta yun lang yung masasabi ko sa inyo. Mag-iingat kayo ha. Dahil hindi normal na tao yung kalaban natin. Pero, hindi mo ba nasubukan sabihin sa buong barangay na ganun sila? Di ba, mabilis naman kumalat yung mga haka-haka? Mayaman ng mga yan. Halata naman sa bahay, di ba? At hanggat may pera, hindi madali mapabagsak yung mga yan. Lalo na may mga tao naniniwala sa pangako tsaka nasisilaw sa pera. Kung sa bagay, baka sinusuhulan nila yung iba, no? Oo. Ano? Hindi mo ba gigising yung kapatid mo? Medyo malayo na tayo eh. Tsaka, saan yan pupunta? Hindi ko nga rin alam eh. Uy, Pating, gising na. Malayo na tayo kay nanay, oh. Mamaya hinahanap na tayo ng mga yun eh. Halika na, gumising ka na dyan. Nasa lugar na kami kung saan mas marami ng malalaking puno ng kahoy. At huminto nga si Pating. Inabangan naman namin ang reaksyon niya. Lalo na si Abel na talagang titig na titig sa mukha ni Pating. Ano? Gising na ba siya? Oo, gising na yan. Oh, ano Pating? Alam mo ba kung nasan ka?
Teka, nasaan yung babae? Ha? Babae? Wala namang babae dito maliban sa akin. Hindi, meron babae ate at hindi ako nagkamali. Nandito ako sa mismo lugar oh. Sus, baka naman nananaginip ka lang. Ako lang yung babae dito, tingnan mo. Wala nang iba, di ba? Tsaka, kakagising mo lang. Tulog ka Sinundan ka kaya namin. Totoy, hindi kaya panaginip mo yung dahilan kaya ka naglalakad? Nananaginip nga po ko. Tapos nagigising ako na nakatayo na lang ako. Ano na papanaginipan mo? Babae po. Sabi niya, kunin ko raw yung ano. Sinasabi niya yun sa bawat panaginip ko Pero kapag nagigising po ko, hindi ko po maalala. May bagay siyang pinapakuha sa'yo? Opo. At kanina nung napanaginipan mo siya, nung nagising ka, nagpapatuloy ba kayo o huminto? Huminto po siya. Sa lugar na to? Opo. Teka nga, ano bang ibig sabihin yan? Baka dito siya merong gustong pakuha. Hindi kaya multo yung napapanaginipan mo? At dito siya nakalibing? Ha? Grabe naman yan. Mula pagkabata talaga niya, gano'n na yun? Nagpalingalinga naman sa paligid si Pateng na parang may inaalala at may hinahanap. Tumulong naman kami ni Abel hanggang sa sinabi niyang baka hinahanap na kami nila nanay at tatay. Ay, oo nga pala no, sina nanay at si tatay. Balikan na lang natin dito kapag pares tayong libre yung oras. Magpaalam lang kayo sa mga magulang nyo. Tsaka malapit na maghapon Hindi na ligtas dito kapag pumatak na yung alas 5. Kahit nga ganitong oras na alas 3, delikado na Oo nga Pateng, halika na. Balikan na lang natin yan dito Baka nag-aalala na sina nanay dun Habang naglalakad nga kami pabaliking nakasalubong naman namin si nanay. Ang sabi ko na nga lang mahirap gisingin si Pateng at sumakay naman si Abel sa sinabi ko. Ay naku naman kayo talaga. Nag-alala kami sa inyo ng tatay nyo Akala namin may nangyari na kasi hindi kayo agad nakarating. Bantayin nyo yung maigi si Patay nga. Kasi wala na tayo sa dati nating bahay na may gate. Doon kahit maglakad siya, nandun lang siya. Hindi kagaya dito, magubat. Ay, nako, iyo. Nako, maraming salamat at sinamahan mo tong dalawang ito. Ay nako, ganyan kasi talaga yung bunso namin. Ultimo pagtulog, problema sa kanya. Isa palagi ko po, parang meron po talaga nanggugulo sa kanya Bawat tulog niya, para po siyang tinatawag. Kaya siya naglalakad kahit tulog. Iho, bata pa kasi yung si Pating, ganyan na yan. At na magsimulang umupo yan, aba, tututulog talaga yun ang nakaupo. Kumbaga bata pa ho siya, nilagyan na siya ng kakaiba. Meron po talagang dahilan niyang pagtulog niya na hindi normal. At saka sabi niya po kanina, nananaginip siya palagi Yung panaginip na yan, yung babae pa rin ba? Alam niyo po pala yun, Tay? Nasabi niya sa akin yun nun Napag-usapan na rin namin ng nanay mo. Nang sabihin ni tatay na napag-usapan na nila yun ni nanay ay agad pumasok sa isip ko na baka ang tumatawag kay Pating ay ang totoo niyang ina. Hindi lang nila mabanggit kasi nandun si Pating, nakikinig. Hindi kasi alam ni Pating ang totoo niyang pagkatao. At base sa ugali niya, nahihirapan na kaming sabihin sa kanya ang katotohanan. Maya-maya naman, nakarinig kami ng agresibong pagbusina ng sasakyan. Yung amo pala ni Abel ay nandun na at tinatawag siya yata. Naku iho, nandun na pala yung amo mo. Sige na't makasaktan ka ulit. Baka madagdagan na naman yung pasa mo. Sige po, mauna na ako Ninay, yung sinabi ko sabihin mo na lang sa kanila. Oh, ano Abel? Sino nagsabi sa'yo na tumambay ka dyan? Kainis, nandyan na naman yung loko. Hoy Patay, manahimik ka nga. Boss, pasensya na po, nandyan na po ako. Nakakainis talaga yung mukha niya. Hoy, kontrolin mo nga yung inis mo, Pating. Matulog ka na dyan ulit, ha? Kung
gusto mong magmerienda ka? Gusto mo ba? Bibili ng pagkain yung ate mo. Ayoko po, Nay. Matutulog na lang po muna ako. Sayang yung naudlot eh. Malalaman ko na sana. Sa araw na yon ay naitayo na nila nanay ang haligi para sa bahay. Pero hindi pa naikakabit ang bubong. Kaya wala pa rin kaming tutulugan maliban sa tent. Kaya nagpalipas ulit kami ng gabi sa ganung tulugan. At habang mahimbing na naman ang tulog ng mga magulang namin, nakarinig na naman ako ng pagaspas ng pakpak. Kahit nga si Pating, napahinto sa ginagawa niya at nagkatinginan na lang kaming dalawa. Pating, narinig mo ba yun? Hindi yun normal na ibon, di ba? Mukhang hindi, ate. Parang malaki. Halos malipad yung tent sa pagaspas ng pakpak niya. Isang pagkakamali na nagyabang kang bata ka! Bata ka lang! Anak na, nagsasalita talaga yun? Hoy! Ang pangit ng boses mo! Ba't ganyan yung boses mo? Uy, ano ka ba, Pating? Hindi ka ba natatakot? Ano ba yung ingay na yun? At saka, ano to? Bakit parang ang lakas ng hangin sa labas? Yari kayo sa akin ngayong gabi! Uumusin ko kayo! Ay, Diyos ko, Igor, gumising ka! Gumising ka, may ano sa labas, gising! Nay, ano po gagawin natin? Hindi normal yung nasa labas na yun, baka malakas yun! Diyos ko, Igor! Igor, gumising ka nga! Aray ko! Ano ba naman, Giging? Ba't mo ako pinalo? Pakinggan mo kasi! Pakiramdaman mo! Ay, Diyos mio! Ayan yung nangyayari ngayon! O, tingnan mo! Anak na! Sino yun nasa labas? Aswang yun, Tay! Inaangat niya yung tent! Bilisan niyo baka mapunit! Pagkasabi ko palang na baka mapunit ang tent ay nangyari na nga agad. Sa harap mismo ni Pating, bumukas ang punit at pumasok ang malamig na hangin. Nang ilawan niya ay nakita namin ang isang malaking nilalang. Sigaw kami ng sigaw sa loob ng sirang tent hanggang may biglang dumating at tinamaan ng nilalang sa likuran. Walang yan! Ano yan? Ang sakit ng bagay na yan! Bakit hindi ako yung harapin mo? Ikaw na naman! At saan mo nakuha yung sandata na yan? Pweste, iyang butot bagay na yan! Kay Kaposyano yan ah! Matagal na nakatago yung bagay na yan! Paano mo nakuha yan? Ang hostesya, talagang gumagawa ng paraan para maibigay lang siya sa nangangailangan. Ganun lang yon. At saka hindi ba't sinabi ko na sa'yo, hindi kita hahayaang makapambiktima pa ulit? Wala ka na magagawa! Wala ka magagawa kung gusto mo sila saktan! Eto na! Doon tayo sa sasakyan! Habang na silang dalawa! Oo, Putay! Papatingali ka na! Bilisan mo! Patingali ka na! Ay, ano ba naman yan? Tulog ka ba ulit? Buti na lang gising si Pating kaya nahila namin siya at nakatakbo papasok ng sasakyan. Hinayaan naming maglaban ng dalawang nilalang sa labas. Maya-maya pa, may lalaking lumabas mula sa tindahan at may dala siyang flashlight. Kinausap siya ni tatay at ipinaliwanag ang nangyari. Kaya naman humingi ito ng tulong sa mga taga roon. Pero pagdating nila, nakaalis na yata ang aswang. Girl, ano? Ayos lang ba kayo? Grabe. Nagulat ako sa sinabi ni tatay. Oh, tignan mo. Wala pa ako tsielas kasi akala ko nilapa kayo dun eh. Sira nga yung tent namin eh. Nasa loob kami nung hinaras kami nung nilalang na yun. Ano? Nilalang? Aswang ba? Kasi merong haka-haka dito na meron daw aswang sa amin. Pero laging mga dayo daw yung nagsasabi. True ba? Wala pa kasi ako nakikita. Kaya medyo hindi pa ako naniniwala eh. Pero yung nangyari sa inyo kasi... Hindi ko naman kasi talaga alam kung anong itsura ng totoong aswang eh. Pero yung nilalang na yun talaga kanina, bahala na. Pero aswang ang tawag ko dun eh. Malaki kasi yung pakpak niya tapos kasing laki rin siya ng tao kaya nakakatakot. Nako, nakita nyo talaga? Oo, inilawan ni Pating eh. Ay, mabuti na lang nakatakbo pa kayo. Wala ba kayong sugat? Wala naman. Muntik na nga kung may naabot siya sa amin eh. Pero buti na lang talaga wala. Tsaka may dumating kasi
Tapos babae yung boses niya. Tapos may hawak siyang yung mahaba na parang latigo. Aba, sino naman yung babaeng yun? Hindi ko nga rin alam eh. Boses lang yung narinig ko sa kanya tapos hindi ko naman nakita yung mukha niya. Basta may hawak siyang na parang latigo, parang ganun. Pamilyar sa akin yung latigo na hawak niya. Ha? Nakita mo yun? Opo, parang nakita ko na yun eh. Aba, pati, saan mo naman nakita yun? Hindi ko po talaga maalala. Pero Pating, kung nakita mo na yun, dapat nakita ko na rin. Magkasama naman tayo palagi eh. Naku sis, hindi naman siguro sa lahat ng oras. At saka sa pagiging tahimik ng kapatid mo, duda ako na lahat ng alam niya, alam mo rin. O ano? Okay lang ba kayong dalawa dyan? Oh, Nay, saan po kayo galing? Ayun, sumunod ako sa kanila. Wala na yung malaking ibon na umatake sa atin eh. Naku, Diyos ko, bakla. May ganito pala sa inyo. Ano nga ba ulit pangalan mo? Alexa po ako. Alex po talaga. Pero para po hot, Alexa na lang po. Siya sige na nga, Alexa na. Ayun nga po. Ang sabi ng iba, may aswang po dito eh. Pero ako po kasi hanggat hindi ko po nakikita, hindi talaga ako naniniwala. Pero ako talaga, as bakla, nang-aaswang po talaga ako. Pero basta, syempre hindi ko rin naman sinusubukan alamin eh. Paano kung totoo, diba? Tapos saka ko ma-realize na totoo pala. Katapusan ko naman yun. Sa bagay. Pero kakaibang ibon talaga yun. Malaki talaga. Tingnan mo doon, sira nga yung tent namin eh. Hala, sira po talaga. Tignan ko nga po. Mag-ingat ka po dyan ha. Baka sa daan pa lang po, dinadaklot ka na. Ay, grabe naman siya. Wag na nga lang. Mamaya, totoo yan eh. Bukas na nga lang. Alam nyo, Gingging na lang ha? Aling Gingging. Alam nyo po, pwede po kayo dun sa bahay namin pansamantala. Kung totoo pong may ganyan po talaga, dun muna kayo. May bakanting kwarto naman po sa amin eh. Malaki po kasi yung kwarto ng ate ko pero nasa ibang bansa po siya kaya bakante pa. Yun na lang po muna yung gamitin nyo. Wag dito. Teket-teket po kasi eh. Nay, pumayag ka na lang oh. Ayoko dito sa labas eh. Ay, naku Iha, Alexa, maraming salamat ha. Hindi na namin tatanggihan yan pero kakausapin ko muna ang asawa ko ha. Opo, kasi po kung dito kayo sasakyan nyo, baka naman balik na rin ito habang nasa loob kayo, di ba? Kaya doon na lang po kayo. Takot na talaga ako noon. Hindi ko alam kay Pating dahil hindi ko talaga nakita sa kanya na nagpapanik siya. At dahil din sa takot, pumayag kami sa alok ni Alexa. Ginamit nga namin ang isang kwarto sa kanila at doon kami nagpalipas ng gabi hanggang umaga. Tapos kinabukasan, pinuntahan namin ang tent at kasama na noon si Alexa. Ay, grabe naman yun. Siya talaga yung pumunits nito. Hala, ang laki talaga ng punit ng tent yun, no? Magandang klase pa naman. Sayang. Oo nga eh. Bigay pa nga yan ng boss namin. Isa na lang tuloy yung natira. Ay, sana nga mamaya malagyan na kahit dingding yung bahay namin. Kahit lupa lang yung baba, basta may tulugan kami. Ano ka ba? Hanggat walang pintuan yung bahay nyo, doon muna kayo sa amin. Kahit nga magtagal kayo doon eh. Ayos lang sa akin yun. Nakita ko nga tong bakas na to oh. Ay, syala. Tignan mo sis. May kalmot yung puno ng kahoy oh. Ang laki naman ang kuko nito. Oh, di ba? Naniniwala ka na ngayon na totoo yung aswang. At saka meron talaga dito sa inyo. Wala ka pala ate Alexi. Hindi ka naniniwala na totoo yung aswang. Samantalang kapitbahay nyo lang naman yun. Ha? Ano kapitbaler? Yung boss ni Kuya Abel, aswang yun eh. Kumakain yun ng hilaw na bayawak. Ay, oo nga pala. Sinabi mo sa kanya ng harap-harapan. Totoo talaga yun? Naku, ang gwapo naman niya para kumain ng bayawak na hilaw ha. Aswang po yun. At malakas po yung kutob ko na siya yung matake sa amin kagabi. At saka, alam mo ba, sinabi rin ni Abel sa amin. Sinabi na ano?
na aswang yung mga amo niya. Ay, oo nga pala. Sinabi niya rin pala sa amin. Hindi ka niniwala, no? Masisisi mo ba ako? Akala ko kasi sinisiraan niya lang eh. Naniniwala na talaga ako. Kasi kumakain yun ng hilaw na bayawak eh. At galit siya sa amin. Kaya may umatake. Alam ko siya talaga yung sumira ng tent namin. Mabuti na nga lang meron dumating nun eh. Hindi ko lang talaga mamukhaan yung babae. Parang hirap naman isipin na babae lumaban talaga sa aswang. Teka, ate, may sulat dito oh. Sulat? Saan? Ito po. Patingin nga ako. Akin na. Ako na magbabasa. Ninay at Pating. Para sa inyo to. Oh, sige na. Ano ba sabi? Ang sabi, si Abel ito, maraming salamat dahil sa inyo. Nakalaya ako. Mahirap maintindihan at hindi ko alam kung bakit kapatid mo ang susi para mahanap yung hinahanap ko. Pero sa ngayon, wala na ako sa poder ng amo ko. Wala na daw siya doon. Ha? Kailan siya umalis? Teka, babasahin ko pa. Ang lugar na sinasabi ni Pating, may tinuturo sa iyo ang babae. Doon ko mismo natagpuan ang hinahanap ko. Ang buntot pagi na matagal nang tinago ng mga ninuno ko laban sa mga aswa. Ay, hala, buntot pagi daw. Buntot pagi. Ayun, yun yung sabi ng babae sa akin. Buntot pagi. Kunin ko raw yun, sabi niya. Ha? Buntot pagi talaga? Opo ate, yun yung sinabi niya pagkagising ko. Nakakalimutan ko palagi eh. Ate Alexa, tapos ano pa po sabi ni kuya? Ito, babasahin ko pa. Ang buong akala ko nasa mansyon ito pero wala pala. Nasa labas ito ng mansyon ni Libeng at doon ito nahukay mismo sa kung saan ka nakatayo. Ito lang talaga kailangan ko. Pati may paghiganti ko na yung nanay ko na buntis na pinatay nila. Hala, pinatay yung nanay niya na buntis daw. Ibig sabihin, yun talaga yung rason niya kaya siya nanatili sa mansyon? Tama talaga yung hinala ko. Nagpapanggap lang talaga siyang mahina. Naku, ngayon naiintindihan ko na. Naniniwala na ako na dati siyang pulis. Ha? Dati siyang pulis? Oo, yun yung sabi niya sa akin eh. At may isang pang kapag hinuhusgan siya noon ni Sir Joey. Sinasabi nitong hindi bagay sa kanya yung pagiging pulis. Kaya tama lang na natanggal daw siya sa trabaho. Yun yung sabi niya kasi mahina daw siya eh. Grabe no. Ang talino niya kasi nakuha na niya yung kailangan niya eh. Pero grabe, buntis pala yung nanay niya tapos pinatay ng mga aswang na yun. Ay, kawawa naman. Pero, teka, meron pa eh. Babasahin ko lang ha. Hindi ko alam kung ano ang connection mo sa mga pakay ko, Pati ikaw ang panaginipan para matuto ng hinahanap ko. Ito kasi isang data para makapatay sa aswang. At ikaw, lagi ka nananaginip na isang babaeng tinuturo sa iyo ang bagay na to. Hindi pa man natin nakukuha ang sagot ngayon pero makikita tayo ulit, Pati. At mag-ingat kayo para mangyari pa ang mga sinasabi ko. Nasa paligid lang ako nagbabantay sa inyo. Ay, taray, may instant guardia pala kayo, no? Pero, yung sinasabi niyong koneksyon ni Pating, ano yun? Sino kaya yung babaeng nakikita ko palagi na nagtuturo sa bagay na yon? Nakapagtataka talaga eh. Nakakapagtaka dahil wala na si Abel sa mansyon at hinahanap na siya ng amo niya kung saan-saan. Tuwing dumadaan ang amo sa amin, masama ang tingin niya kay Pating. Ganon din si Pating sa kanya. Nakikituloy muna kami kina Alexa at makalipas ang 2 araw. Naitayo na ang bahay kahit marami pang kulang. At doon namin napansin, ilang oras nang mahimbing ang tulog ni Pating sa taas. Hindi man lang ito bumabangon. Naku, hindi kaya nagustuhan ni Pating yung kwarto kaya ganon kahimbing ang tulog niya? Ay, bakit po? Ano po ba siya matulog? Bumabangon kasi yun tapos naglalakad ng kusa. Ay, talaga ho? Nagsisleepwalk siya? Oo, lagi nga yan eh. Pero pansin ko parang nitong mga nakaraang araw, hindi siya bumabangon na eh. Simula rin sa araw na yon ay inobserbahan namin siya.
At talagang nagtuloy-tuloy ang tulog niyang hindi na bumabangon. Natutuwa naman kami dahil doon. Pero ako may mga naaalala ako sa mga nakaraang nakolekta kong impormasyon. Naalala ko kasi ang sinabi niyang nararamdaman niyang sila Abel ang makakatulong sa kanya sa sakit niya. At si Abel naman, sinabing si Pating nga ang naging susi kaya nakuha niya ang kailangan niya. Tapos sinabi rin ni Pateng ang tungkol sa panaginip at nang makita na ang buntot pagi, nakuha na ni Abel yon. At si Pating naman, hindi na nahuli. Pero ang hinalang yon, sinarili ko na lang muna. At nakalipas pa nga ang ilang araw. Nabuo na ang bahay namin kaya naman lumipat na kami doon. At doon naman nagsimulang may mga namamatay. Ay, grabe naman yung namatay. Parang walang dugo sa putla. Sabi nga ni Alexa, pinsan daw yun ni Boss Diego. Pinsan? Oo, pinsan. At isa rin yung mayabang eh. Aswang din yun. Mukhang nagsisimula na si Kuya Abel sa kanila. Eh kung aswang nga sila, mabuti naman at hindi sila nananakit dito sa barangay. Naku, Mang Igno, matapos ko maniwala na gano'n sila, nagtanong-tanong din ako sa barangay kung bakit wala pa sila nabibiktima. Eh kasi pala, may usapan sila ni kapitan ng lugar na ito. Mananatili sila dito, basta wag lang sila mananakit. Eh kung sa bagay, para hindi makuyog ng buong barangay, kailangan mo talaga sumunod sa kasunduan. Hindi rin naman ako nagtataka kung bakit nanatili sa barangay na yon ang pamilyang yon. Malinaw sa akin na may mga tao sa barangay na nakakaalam sa pagkatao nila. At kahit mag-isip ako ng posibleng solusyon para matalo sila, naiisip ko rin ang dahilan kung bakit hindi yun madali. Pero dahil namatay ang pinsan ng mayabang na si Joey, isang gabi ay sumugod ito sa bahay namin. Buti na lang talaga meron na kaming pintuan at sumugod siyang nasa anyong tao. Hoy! Ilabas si Abel! Alam ko tinatago niya yung tarantadong yon! Hala nay, tay, andyan siya sa labas oh. Aba, boses ni Joey yan, di ba? Naku, oo, Igno, sa kanya nga. Sinabi na ilabas si Abel eh! Kung galit siya sa pamilya namin, kami yung magtutuos! Huwag niya lang itama yung kamag-anak ko! Ilabas siya! Iyo. Pasensya ka na pero wala dito si Abel eh. Ilang araw naman siyang hindi nagpapakita sa amin. Mas lalo namin hindi alam kung nasaan siya. Eh bakit hindi kayo magtanong sa anak mo lalaki ha? Ha? At paano mo naman nasasabing alam yun na anak ko? Eh ako nga wala akong alam eh. Tapos itong buso ko pa yung tatanungin mo. At hindi namin alam kung nasaan si Abel. Bakit mo naman sa amin hinahanap? Kung hinahanap mo po si Abel, makiramdam ka lang. Sigurado ako pinapanood ka niya ngayon. Puisit na yan eh, nasaan nga? Bakit hindi mo alamin? Hindi ba't ganun ka? Nakakakita ka kahit sa malayo. Kaya nga habang nasa loob ka ng tent, nakita mo kumakain ako ng ilaw na bayawak. Ibig sabihin, makikita mo kung nasa si Abel. Pero wala nga siya dito. Ano gusto mo mag-magic si Pateng? Umalis ka na nga lang dito. At kung totoong nasa paligid si Abel, hindi mo siya kaya. Alam mo kung bakit? Kasi nasa kanya yung kinatatakutan yung armas. Sabihin niyo yan sa harapan ko mismo. Matapang lang kayo kasi nasa loob kayo ng bahay. Eh di pumasok ka! Sige! Hoy, Pateng! Ano ka ba naman? Ano pumasok? Mamaya pumasok ka yan, nangyayari tayo. Hindi yan makakapasok, Nay. Ayun oh, yun yung kahinaan niya. Alin? Yung walis? Ano naman laban ng walis dyan? Ay, sabi ni Kuya Abel, basta nakabaliktad yung walis sa pintuan, hindi makakapasok yung aswang. Hoy bata, sabihin mo to kay Abel. Noon namatay ang nanay niya habang nanganganak, natutuwa talaga ako noon. Sabihin mo yun sa kanya! Hoy, ano sabi mo? Ay, naku, Diyos ko! Biglang dumating! Eh kasi nga po, Nay, nasa paligid lang naman kasi siya eh. Aatake lang yan kung may sasaktan yung aswang na kalaban niya. Mabuti naman at nagbakita kang hinayuba ka. Ulitin mo yung sinabi mo. Noong nanganganak yung nanay ko, ano? Patay na ang nanay mo. May epa lang na matandang babae na kumuha sa bata. Pero alam mo kung ano yung masakit. Wala na nakakaalam kung buhay pa o patay yung bata. Pero sana patay na total. Yung matandang tumulong sa kanya, uugod-ugod na yun. Mga hayop kayo! Mga hayop kayo!
Nabusog ako sa laman loob ng nanay mo. Kaya maraming salamat, Abel! Hayop ka! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Hayop ka! Ah! Tila inatake ni Abel ang aswang at ang aswang naman ay tawa lang ng tawa ng malakas. Hanggang sa ang tawa nito, unti-unting nagbago ang boses at naging nakakatakot. Ibig sabihin, nagpalit ito ng anyo at nagkatinginan na lang kami sa loob ng bahay. Tapos biglang may tila nilang paso at nagsimula na ang away nila. Hindi ko maaninag si Abel sa labas, pero naririnig ko ang boses niyang galit na galit habang pinapaliwanag pa ng aswang kung paano nito pinatay ang ina niya matapos manganak. Ito yung tandaan mo. Ubusin ko kayo ng laay mong ayop ka. Dalawa kayo ng pisan mo yung pinatay ko. Pero unti-unti ko kayo. Magpapahit kayo sa ginawa niyo sa nanay ko. Bago mo gawin yan, hanapin mo muna yung komandor na nagpaanak sa kanya. Baka sakali makita mo yung kapatid mong buhay. Kaysa ako'y pagtuunan mo na Marcel, hindi mo naman ako kaya. Sino komandor na yung sinasabi mo? At asan siya? Hindi ko alam. Tinakas naman niya yung bata eh. Kaso uugot-ugot na yung matandang yon. Paano kung patay na siya at naging palaboy-laboy lang yung kapatid mo? Hindi ba't nakakawa? Habang ikaw, patuloy na umaabala sa mga aswang dito na hindi mo naman kaya. Huwag ka magalala, Joey. Kapag napatay na kita, hahanapin ko siya at salamat sa impormasyon. Nagpatuloy ang ingay ng labanan sa labas. Tapos kaming tatlo sa loob ng bahay. Tila pare-pareho na ang naiisip. At kabado kaming malaman ito ni Pateng. Pero dahil hindi pa naman sigurado, kahit papano ay naging kampante ako. Matagal lang naging laban sa labas hanggang sa tila ang aswang na lang ang sumuko. At na makaalis ito, ang tanging naririnig na lang namin ay ang paghingal ni Abel. Si tatay naman ang nagbukas ng pinto. Abel, iyo, ayos ka lang. Ano? May mga sugat ba siya? Tingnan mo nga! Iyo, ayos ka lang. Tara dito sa loob ng bahay. Naku, dugo ka. Pasensya ka na, hindi ako lumabas kanina. Ayos lang po ako. Pinapasok nga namin si Abel sa bahay at halatang lugmok siya. Umiiyak siya ng tahimik at agad naman siyang inasikaso ni nanay para gamutin. Ako na ang nagsara ng pinto at saka nanood kung paano siya gamutin ni nanay. Pero si Pateng, napatingin sa buntot pagi na hawak ni Abel. Hinawakan niya rin ito at talagang tinitigan. Ito nga talaga yun. Ito yung gusto kong kunin. Ito yung sinasabi sa akin ng babae. Yung babae, anong itsura niya? Hindi ko talaga maalala, kuya. Malinaw siya sa panaginip ko palagi. Pero kapag nagising naman ako, hindi ko na talaga maalala yung mukha niya. Pero ngayong nakuha ko na yung buntot pagi, napapanaginipan mo pa ba siya? Hindi na po, kuya eh. At saka, Abel, hindi na rin siya naglalakad ng tulog. Eh, saan ba talaga galing ang buntot pagi na yan? Talaga napapatay niya yung aswang? Ito po yung pinakamabisang sandata laban sa aswang. Ito lang po yung makakapatay sa kanila kaagad. Dalawa ng huyong nabawas ko sa kanila. Mga aswang ang binabangga mo, iyo. Mag-iingat ka ha. Malalakas sila kasi nagsanib puwersa sila. Alam ko po yan. At saka pasensya na po at nadamay kayo ha. Nung simula pa lang, nakita na ng amo mo na tinig ako sa lalamunan niya, kuya. Totoo yan. Gusto ko nga niyang patayin kaagad eh. Pero meron nagligtas sa aming babae eh. Pwede po ba namin malaman kung sino po siya? Kambal ko siya. Si Ara. Ha? May kakambal ka pa? Oo. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa inyo. Kaya nung gabing umatake yung amo ko, nakabantay na siya. Siya rin yung kumuha ng mga bagay nito para sa akin. Kaya habang nasa loob ako ng mansyon at gumagawa ng paraan para makatakas, siya muna yung gumamit nitong buntot pagi. Pero tulad ko, nagtataka rin siya kung ano yung connection mo sa buntot pagi na to, Pating. Bakit sa'yo humihingi ng gabay para matuklasan yun? Sandali nga lang. Hindi ko maintindihan eh. Ano bang gabay na matuklasan?
Kasi po, Nay, si Pating po yung dahilan kaya nahanap yung buntot pagi. Yung pagtulog niya po habang naglalakad, may babaeng nagtuturo sa kanya sa panaginip kung nasan yon. Pero ngayon po na nakita na yung buntot pagi, mahimbing na po siyang natutulog. Buong pagkatao niya, kinugulo siya ng buntot pagi pala. At ngayon nakita na to, saka natapos din yung paghihirap niya. Pero bakit si Pating? Ano ba meron kay Pating? Hindi po ba kayo yung mas nakakaalam dapat doon? Kasi kayo yung magulang ko. Sa tanong nga ni Pating, nakaramdam ako ng kaba. At alam kong ganun din si nanay at tatay. Pero nang gabing yon, nagkunwari silang wala ring alam. Kaya maituturing na rin yung pagsisinungaling. Kinabukasan naman, himalangang mas maagang nagising si Pating. Ibig sabihin nakatulog siya ng maayos nung gabi. At habang nasa labas siya at nagmumuni-muni, nagbulungan naman si nanay at tatay sa kusina. Igno, hindi kaya nanay niya yung napapanaginipan niya? Yun nga din yung duda ko eh. At saka ito pa, kung konektado siya sa buntot pagi ni Abel, tapos nakikita niya yung babae niyo sa panaginip, at kung nanay nga niya yun, paano kung yun din yung nanay ni Abel na buntis? Ay, naku. Isa lang pala tayo nang iniisip. Nay, tay, naalala ko nga rin pala yung sabi ng aswang kagabi. Isa komadro na daw na uugod-ugod yung kumuha sa sanggol. Hindi kaya yun yung lola na tinulungan nyo dati? Yung nagbigay kay Pating sa atin? Kapag iisa lang tayo na iniisip, ibig sabihin, Ibig sabihin yun talaga yung totoong nangyari. magkapatid si Pating at si Abel. At kung titignan nyo maigi, tignan nyo yung ugali nilang dalawa. Tuso at may hawig pa sila sa isa't isa. Tignan nyo lang maigi, di ba? Ay, Diyos mio, bumukas ang pinto. Ay, naku. Tama yung hinala ko. Hindi nyo ko anak. Pating? Nagulat talaga ako noon nang mahuli kami ni Pating sa ganong usapan. Natameme si nanay at tatay at ako naman ay panay ang lunok ng laway. Titig na titig ako sa reaksyon ni Pating. Kahit isang patak ng luha, hindi nagkaroon sa mga mata niya. Kahit sa ganong katotohanan, nagawa pa rin talaga niyang pigilan ang emosyon niya. Pero sa titig niya sa amin, kitang-kita ang senyales na masama ang loob niya. Ay, Pating, anak. Iho, ano kasi, kahit sa eskwelahan ko noon, sinasabi nilang kahit sino sa inyo, hindi ko kakamukha. Hindi nga talaga tayo magkamukha, tay. Pero malinaw sa akin na yung mga bagay na yon, mas pinili ko pa rin isipin na isa ako sa inyo. Kasi yun naman talaga yung pinaramdam nyo sa akin eh. Oo naman, anak, kasi mahal ka namin. At saka, anak, huwag kang magalit, ha? Gusto lang talaga namin ituring kang isa sa amin. Pwede nyo naman pong gawin yun nang hindi pinagkakait sa akin yung pagkatao ko eh. Pero anak, Pating, pasensya ka na talaga. Bata ka pa nung napunta ka sa amin at habang lumalaki ka, kami na yung naging magulang mo. Mahirap sabihin sa iyo ang katotohanan dahil hindi ganun kadali, anak. Kaya pala mas pinadali nyo sa ganitong paraan. Marinig ko na lang kayo at hindi nyo sinabi sa akin na ng diretso. Anak, pasensya ka na. Nag-aalala kasi kami sa magiging kalagayan mo eh. Ang akala namin hindi ka talaga maayos. Na ganyan kang matulog, nakatayo, nakaupo, kahit kumakain at natutulog ka. Sinyalis kasi yan na meron ka pinagdadaanan. Kaya isa rin yan dahilan kung bakit hindi namin yan sinabi sa'yo. Dahil nga sa kalagayan mo. At baka mas lumala pa yun. Naiintindihan ko po. Wala po akong karapatan magalit sa inyo. Dahil unang-una, binisog niyo naman po ako ng pagmamahal eh. At saka, Pating, huwag kang magalit sa amin, ha? Please. Hindi ako galit. Pero intindihin niyo din ako, ate. Masama yung loob ko na hindi niyo kagad sinabi sa akin yung totoo. Pagkasabi nga ni Pating noon ay umalis ulit siya. Sinundan namin pero nang hindi siya lumilingon sa tawag namin, hinayaan na lang muna namin. Inutusan ako ni nanay at tatay na sundan siya.
Buti hindi siya papunta sa likod, kundi lagpas lang sa tindahan nila Alexa. Tinawag naman ako ni Alexa pero sumenyas akong babalik. Dumiretso si Pateng sa kasunod na tindahan at kinausap ang isang babaeng parang girl version ni Abel. Ha? Ate mo ako? Nahuli ko yung mga magulang ko na nag-uusap tungkol sa akin. Narinig ko na hindi nila ako anak. Ampun lang ako. At binigay lang ako sa matanda sa kanila. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo po yan. Tignan mo. Hindi ko kamukha yung kahit sino sa kanila. Ay, yung ate mo pala nandito? Sige po, tanungin mo siya. Alam niya na hindi kami magkapatid. Pating, hindi pa naman kami sigurado kung sila talaga yung pamilya mo eh. Teka nga lang, totoo nga ba yun? Sandali lang ha, bigla-bigla kasi eh. Kasi naman ito, bigla-bigla rin eh. Bakit naman patatagalin kung pwede naman sabihin ka agad dati, di ba? Isang matandang babae yung nagbigay sa akin sa inyo. Tapos konektado ako doon sa babae na papanaginipan ko. At doon sa buntot pagi na gusto niyang kunin ko. Tapos ang buntot pagi na yon, alam ni Kuya Abel kung saan nanggaling. At saan ninuno daw nila yun. Tapos ako, kung hindi ko sila kaanak, bakit ako yung nananaginip tungkol sa babae at buntot pagi, di ba? Tapos nung nakuha na yung buntot pagi, nawala na rin yung sakit ko na naglalakad habang natutulog ako. Hinala niyo rin yun, di ba? Na ang babae nagpapakita sa akin sa panaginip, baka nanay ko. Teka, ano meron dito? Kuya Abel, kapatid daw natin siya eh. Ano? Buntis si nanay nun, di ba? At ano sabi mo? Posibleng buhay pa yung kapatid natin. Kinuha siya ng matandang kumadrona na uugod-ugod na, di ba? Itong batang to, ampun lang daw to ng pamilya nila. Pero hindi naman kami sigurado kung siya talaga yung kapatid niyo eh. Ninay, ampun siya? Oo, Abel. At kanina lang niya nalaman yun. Dahil sa mahinahon kong pag-amin ay dahan-dahang lumapit si Abel at nakiusap na ipaliwanag ko ang lahat. Masakit sa akin dahil parang agad naghanap ng tunay na pamilya si Pateng. Pero sinabi ko pa rin ang buong katotohanan. Napagtanto ng magkapatid na baka kapatid nga nila si Pateng. Hindi ko alam kung matured lang siya o sadyang malalim mag-isip. Pero nangako siyang tutulong sa paghihigante para sa mga magulang nila. Ano daw? Sasali siya sa pagharap sa mga nilalang na yun? Nay, yun po yung sabi niya eh. Ay, naku, hindi pwede yun. Nasa si Pateng. Hindi nga niya tayo pamilya pero hindi natin siya pwedeng payagan ng ganun. Hindi pa naman tayo sigurado kung talaga bang sila yung totoong pamilya niya eh. Lumabas din nun si tatay at hinanap nga niya si Pateng. Pero bumalik siya sa bahay na kasama na sina Abel. At dun nga mismo sa bahay, pinag-usapan namin ang sitwasyon. Pinagtagpi-tagpi namin ang mga posibilidad. At talagang tumutugma na magkakaanak nga sila. At dahil nga sa pag-uusap na yon, mas hindi na mapigilan ni Pating na sumali sa misyon. Kahit na sinabi ni Abel na mas ligtas para sa kanya ang sundin kami. Kilala namin si Pateng. Nasa loob niya ang tapang at pinaglalaban niya ang dapat ipaglaban. Ganon siya dati pa. At ngayon ni katiting natakot para sa mga aswang na yon. Wala talaga kaming nakita sa kanya. Ninay, pasensya ka na. Naging agresibo pa yata siya dahil sa amin. Naiintindihan ko naman siya eh. At saka, ganyan talaga si Pateng. Matapang talaga siya. Wala talaga siyang ibang pinaniniwalaan maliban sa kaya niya talagang lumaban. Kaya nga mas lalong tumitibay yung ideya na kadugo namin siya. Kasi ganun din kami. Pumapasok sa lungga ng kalaban. Bata lang siya kaya medyo may mali sa pamamaraan niya. Hindi gaya namin ni Ara. Pinag-iisipan muna. Pero ito lang yung masasabi ko. Habang pinipigilan niyo siya, mas lalo siyang papalag. Ganyan din yung ugali ko pati si Ara. Kaya mas mabuti, daanin niyo na lang sa pakiusap. Pero huwag niyo siyang pigilan. Naiintindihan ko naman ang pinupunto ni Abel. Kaya hindi na namin pinigilan si Pateng sa gusto niya. Pero syempre nandun pa rin yung labis naming pag-aalala. Hanggang sa isang gabi na naman, may naramdaman kaming kakaiba sa paligid.
Kitang-kita ko ang pagiging alerto ni Pateng. Pero biglaan ang lahat. Walang pasabi at kinalampag agad ng mga nilalang sa labas ang bahay namin. Ay! Kayo! Hinabas niyo yung bata! Lumabas ka dyan! Tay, nasa labas po siya. Ay, hindi lang siya. Mukhang marami sila. Sirain niyo yung bahay! Kunin niyo yung bata sa loob! Hindi nadadala sa tawag lang yan! Nay! Ayos lang yung Pateng. Hindi ka namin ibibigay sa mga yan. Nay! Kailangan ko po ng lighter! Ay, aanin mo naman yung lighter. Nako, sinisira ng mga aswang na yun yung bahay natin. Bago gawa lang to. Hindi po ba kapag nakabaliktad yung walis sa pintuan, hindi naman makakapasok yung aswang? Opo ate, para sa isang aswang lang yun. Pero hindi ko lang alam kapag nagsama-sama sila kung gumagana pa rin yung walis na yan. Pero parang hindi na eh. Kasi tingnan mo, gumagalaw na yung pintuan. Magpasisira na talaga nila. Ha? Nasira nga nila yung pintuan. Tay, ano gagawin natin? Ay, Diyos ko, Igna, mapapasok tayo dito. Mga kasama, hali kayo! Sama-sama tayo pumasok! Hoy, mga aswang! Tigilan niyo yan! Oh, si Ate Ara, nandiyan siya. At sa tingin mo talaga, kakayanin mo kami na ikaw lang mag-isa! At sino nagsabi na siya lang mag-isa dito? Ha? Si Abel! Ano mga aswang? Lalaban pa kayo sa kapatid ko? Ang walang kwentang polis, nandito na! Dating pulis lang yon, hindi na ngayon. At kung meron man sa ating walang kwenta dito, ikaw yon. Napakadali niyong isahan. At dahil sa'yo mawawala kayo ng kakayanan. Dahil ngayon, alam ko na yung kahinaan niyo. Anong pinagsasabi mo? Ang kahinaan niyo, yung puro sa likod ng mansyon. Hindi! Pinasabog mo yung lagtaw! Pinasabog mo! Sumabog ang lagtaw! Hindi maaari! Nasaktan siya! Bakit ko iniwan ang mansyon? Ngayon na! Kumilos na kayo! Umatake si Ara sa kanila habang nanghihina sila. At base sa mga kilos ni Abel na naririnig ko, umaatake na rin siya. Si Pating naman ang ibigay sa kanya ni tatay ang lighter. May sinindahan siya at inihagis niya yon sa labas. Ngayon, pagsisiyan nyo na hinayaan nyo tumakas sa kumantrona. Kasi dahil doon nabuhay ako. At ako ang isa sa papatay sa inyo. Mga limaw kayo! Yeah! Nangihina ako, Mama! Iyo ka, boy! Nangihina ako! Umalis na tayo dito! Pumuslit ka na! Hindi! Walang aalis sa inyo! Dahil nga nakita namin ang kahinaan ng mga nilalang ay hindi na rin kami nag-atubiling tumulong. Lumabas kami. Si tatay may dalang itak. Si nanay may pala. At ako naman ay nakita ko ang martilyo na ginagamit sa bahay. Kaya yun ang ginamit ko. May ilang aswang pala sa labas, pero lahat sila nanghihina na. Hindi namin sila tinitigilan hanggang sa nahawakan ako ng isa sa paa. Bitawan mo ako! Bitaw! Nay! Ninay! Ninay! Bitawan mo yung anak ko! Hindi ako papayag na hindi ako makagante kahit sa uli ko hindi ka! Kaya isasama kita sa ukay! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hoy! Bitawan mo yan ako! Hinila ni tatay ang kamay ng aswang na nakahawak sa leeg ko habang bumabaon ang mga kuko nito sa balat ko. Ramdam kong nauubusan na siya ng lakas pero pilit pa rin niya akong sinasakal. Pinagtulungan siya ni nanay at tatay at si Pating naman may isinubo sa bibig nito at bigla rin siyang sinakal ni Abel gamit ang buntot pagi. Bitawan mo yung leg niya! Tayong dalawa yung magtutuos! Gusto mong kumanti sa akin, di ba? Bitawan mo siya at pagbibigyan kita ng hayop ka! Bitaw! Ang init dyan, hayop ka! Ang init dyan! Mainit talaga to dahil makasalanan ka! At ang demonyong gaya mo, pinapatay! Kaya bitawan mo siya! Napitiwan na nga ako ng aswang na yon sa sobrang panghihina niya. At ako naman, halos hindi makahinga sa takot. Pero nagawa ko pang iangat ang martilyo at ipukpok sa noo ng aswang. Muntik nang
natamaan ng noo ni Abel, pero agad siyang nakaiwas. At dahil nabitawan na nga ako ng aswang, mabilis akong hinila ni tatay patayo. Doon ko nakita na pinapatay na rin ni Ara ang aswang na babae at katuwang niya si Pating. Kumalat na kasi ang amoy ng kamangyan sa buong paligid at may isa pang aswang na bumangon at umatake kay nanay. Pero sinalubong ito ni nanay ng pala. Kitang-kita ko ang takot niya habang ginagawa niya yon. At sa liwanag ng apoy na sinindihan na rin yata ni tatay sa paligid. O baka sila Abel. Ngayon, kilala mo na ba kung sino talaga yung nalila mo, boss? Hindi nagtatapos sa pamilya namin ang lahat, Abel. Alam mong marami pa kami. Oo nga't marami pa kayo. Pero wag mong bilugin yung ulo ko. Dahil iisa lang kayo ng pinanggagalingan ng lakas. At yun yung lagtaw sa likod ng mansyon nyo. At hindi magtatagal. Tuluyan na siya maglalaho. At kapag naglaho siya, sabay-sabay rin kayo mamamatay. Hayop ka! Hayop ka talaga! Kayo muna yung naging hayop bago ako! Tila patay na ang sinasabi niyang lagtaw. Dahil matapos niyang tawaging hayop si Abel, bumagsak din ang ulo niya sa lupa. Pati na rin ang ibang aswang na gumagalaw pa. At sa pagkakataong yon, may mga lumapit na taga-barangay at naabutan nila ang mga patay na nakaanyong aswang pa. Ay! Teka! Ba't kaya itsura nila? Nakakatakot naman! Kailan ako nakakita ng gaya nila? Diyos ko, nakakatakot! Si Joey yan at yung nanay niya. Tignan nyo naman yung mga mukha nila. Yung mga ganito nila lang. Hindi dapat pinapayagan manirahan sa barangay nyo. Hindi nyo alam kung hindi namin sila binabantayan. Matagal nang may nawawalang bata o buntis dito sa lugar nyo. O baka may kumakalat na sakit na hindi magamot ng kahit ano. Siniraan nila yung bahay namin. Bago gawa pa naman yon. Pero, alam nyo ba kung anong klaseng aswang sila? Bisa may pakpak, bisa wala eh. Mga anduduno sila. At ang totoo niyan, may kakayahan silang magpakalat ng sakit. Pero hindi nila magawa yun dahil may ginamit ako para kontrolin yon. Pero gaya nga ng sabi ng kapatid ko, hindi sila dapat hinahayaang manirahan dito. Kahit gaano pa kalaki ang bahay nila o gaano pa karami yung pera nila. Dahil demonyo sila at nananakit sila. Naku, ibig sabihin pala kung wala kayo, marami na napahamak sa amin. Kung wala kaming ginawa para pigilan sila. Oo, kaya mainit ang ulo ni Joey kay Abel. Dahil hindi sila makapagtanim ng sakit sa kahit sino sa inyo. Ay, Diyos ko, nakakatakot sila. Ilang beses nila kaming inatake. At oo, tama nga si Ara. Siya rin ang tumulong sa amin noon. At malinaw na yun sa akin. Maraming salamat, Iha, ha? Kasi nailigtas mo ang buhay naming magpapamilya. Si Abel po yung nagsabi sa akin, Nanay Ging. Ginawa ko lang po yung sinabi niya. Eh, oo nga eh. Kaya nga maraming salamat. Sinunog nga ng mga tao ang mansyon matapos matuldukan ng angka ng aswang. Sa mga sumunod na araw, mas napatunayan naming magkapatid nga sina Abel at Pating. Lalo na nang malaman naming Alicia pala ang pangalan ng babaeng nagpapakita sa panaginip ni Pating. At yun din ang pangalan ng ina ni na Abel. Pero hindi naman umalis sa amin si Pating. Nanatili siya at binibisita na lang niya ang mga kapatid niya. At mula noon, naging maayos ang tulog niya. Masunurin at hindi na matigas ang ulo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clara at Sir Jay. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. God bless po sa inyong lahat. At ako po muli ito, si Ninay, lubos na gumagalang. Yun. Ayos, ayos. Parang parang malaki MJS yung kwento ni Ninay. Nagkita-kita yung magkakapatid. Oo nga eh. At saka okay lang para sa akin akala ko love story siya pero hindi. Pero okay lang kasi hindi naman dapat laging love story eh. Pero maganda pa Pero rin, maganda, diba? maganda yung siya, kwento maganda. ni Ninay. Maganda. Tsaka parang naging naging instrumento siya para magkita-kita ulit silang magkakapatid. Which is nice. Okay. And guys, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? And comment lang, wag din kalimutan mag-subscribe at i-like tong video na to. And ayun. Dahil lumabot kayo sa dulo ng ating video,
bloopers na tayo ngayon. Bye-bye! Teka lang, kati ng ilong ko. Sa akin pa talaga sumakto. Huwag mo isipin kung mabibingi ako. Basta para sa listeners, okay lang. Oo, ay mga sa... Ayun! Aray! Dali mo ako sa ospital. Yung podcast natin sa susunod, medyo magkalayo tayo. Bakit? Para hindi mabasag yung tenga ko. Gusto mo pala sa tent ka na lang din to. Gusto ko samahan mo ako. Okay lang kahit nakasandot pa wala. No, after 6 months kayang gaw, tingin nyo, kamukha ko na si Captain Barbell. Captain America. Captain America, yung nakaganon, no? Hello kayang gaw sa mida. Hindi ko na talaga maalala yung mukha niya. Para kang ewan, babe. Babe, May magagawa ba pwede ako? ba mag-excuse ka naman? Alam ko sabihin ko pa nagda-dialogue ka, excuse me. Hindi ko naman expect na may tunog. Pwede bang i-mute mo muna yung mic? Akala ko naka-silent. Oh, silent putot. Mas mabaho yun. O at least na ikaw lang makakaamoy. A few minutes later. Dahil nga sa mahinahon kong pag-amin ay dahan-dahang... Sorry. Ang lakas niyan sa mic. Narinig yung bass niya. Ganun ang tunog doon.